Dahil sa sobrang takaw ko, napili ako para gamutin ang anorexia ng isang mayamang senyorita. Nung unang beses kaming magkita, kakatapos lang nilang mag-away ng boyfriend niya. Sa sobrang inis, buong araw siyang walang kain tapos, irita siyang napatingin sa akin. Bigla na lang may mga mabilis na nagdaang komento sa hangin, ayan na. Siguradong lalandiin na naman ng pakyut na extra ang bida natin. Sana naman alam ng extrang yan kung saan siya lulugar. Kahit nag-away sila, mahal pa rin ang bida natin ang boyfriend niya, no? Habang umunguya, natulala ako sa mga komentong bigla na lang lumitaw. Kaya tahimik ko na lang inabot sa kanya ang hawak kong pagkain, sabay tanong ng medyo ngongo. Gusto mo ba ng kamatis? Habang sinusundan ko ang kasambahay. Pagdating namin sa tapat ng kwarto ni Senyorita Sia, may narinig akong malalakas na kalabog ng mga binabasag na gamit sa loob. Nabalitaan kong nag-away na naman daw ang Senyorita at ang boyfriend niya. Talagang mainitin ang ulo ni Sia yan. Walang sinasanto, yung boyfriend lang niya ang nakakapagpasunod sa kanya kahit papaano. Dahil sa away nila, inatake na naman siya ng anorexia. Kinulong ni Sia yan ang sarili niya sa kwarto. At isang buong araw nang walang kain. Sabi ng doktor, kailangan daw humanap ng taong matako na kakain sa mismong harapan niya. Para daw kasing nakakagana yun panoorin. Kaya naman, nahanap ako ng tatay ni Sia yan. Paano ba naman, ako ang pinakamatakaw sa baryo namin. 8 beses ako kumain sa isang araw, at laging ganado. Babayaran daw niya ako para lang kumain sa harap ng anak niya, at sagot na rin niya ang pagpapagamot sa lolo ko. Kaya tuwang-tuwa akong pumunta rito. Sa ngayon, mahigpit ko pa ring hawak. Ang kamatis na inabot sa akin ng kasambahay kanina. Rinding-rindi na ang kasambahay sa ingay mula sa loob. Sabay tulak sa akin papunta sa pinto. Ikaw na ang pumasok dyan. May gagawin pa ako, maunan ako. Pagkaalis niya, atat na atat kong binalatan ng kamatis tapos kumagat ako ng napakalaki. Ang tamis at lambot ng laman na sumabog sa bibig ko. Iba talaga pag mayaman. Kahit prutas, ang sarap-sarap. Kaya habang umunguya, dahan-dahan kong binuksan ng pinto. Sobrang kalat ng kwarto. Maganda sana si Sia yan, pero salubong ang mga kilay niya. Pagkarinig sa pagbukas ko ng pinto, irita siyang napatingin sa akin. Bigla kaming nagkatinginan. At sakto namang, may mga lumitaw na komento sa hangin, ayan na. Lalandiin na naman ng pakyut na extra ang bida. Kapag may ginawang kalokohan niyang lalaking yan. Hintayin niya, ipapatapon siya ng bida sa kalye para mamulot ng basurang makakain. Pagkabasa ko noon, napatigil ako sa pagnguya sa sobrang gulat. Tulala lang ako sa mga komento nang makita ni Sia yan na hindi ako umiimik. Mas lalo siyang nainis, suminghal siya, at tinignan yung mga katas sa gilid ng bibig ko bago napatingin sa hawak kong kamatis. Siguro dahil medyo natagalan ng pagtitig niya, akala ko tuloy gusto rin niya. Kaya kahit labag sa loob ko, nanginginig kong inabot sa kanya ang paborito kong kamatis. Gusto mo ba ng kamatis? Hinilat ni Sia yan ang sentido niya sabay sabing. Lumayas ka sa paningin ko. Tahimik ko na lang binawi yung kamatis. Nang gabing yun, hindi pa rin lumabas si Sia yan para kumain. Naisip ko, baka sisantihin ako nito Mukha kasing ayaw tanggapin ni Sia yan na nandito ako para gamutin ang anorexia niya. Hating gabi na, at habang nakahiga sa kwartong inayos ng kasambahay,